Hello everybody! Welcome back to Mami Love Vlog. At ako po ay isang domestic helper na naninilbihan dito sa Hong Kong. So, ang video na to is tatalakayin naman natin guys ang mga illegal duties of domestic helper dito sa Hong Kong. Ayan, so sa ating contract guys is naka-indicate lamang doon na kung ano at sino yung employer natin is siya lamang yung ating pagsisilbihan at doon lamang tayo mag-perform ng duties. So karamihan guys, so may mga illegal duties po katulad ng part-time. Yun po yung tinatawag na part-time. Ayan, so I experienced that. So illegal. Alam mo guys, nakakatakot. Kasi nga bawal kang magtrabaho sa ibang employer. Tandaan nyo guys bawal yan. So marami din ang gumagawa niyan kasi nga gusto nila ng excess income, extra income. Ayan. Kasi per hour ang bayad dyan. So actually wala pong scheme ng per hour ng isang domestic helper dito sa Hong Kong guys So ito po yung mga illegal duties. Okay. So number 1, working for another person and in another place. So yun, hindi ka pwedeng magtrabaho ng ibang employer aside only sa iyong employer. So yan, tandaan nyo guys illegal po yan. At syempre, ibang lugar. So dito guys, sinabi dito, the domestic helper cannot work for another employer or at another address specified in a employment contract. This includes the employer friends, yung mga kaibigan, relatives. The helper and employer will be liable to criminal prosecution if found guilty. Alam niyo guys, may experience pa ako last 2013, yung second amo ko po. So syempre ako kasi hindi pa ako masyadong wala pa akong masyadong ideas. Pinapirma ako ng isang papel. Kasi ang asawa niya is Indian. Separate po yung bahay nila. So blank paper, pinapirma ako dun. And then sabi niya, this is for the paper na mag-work ka kay sir mo. Alam nyo guys, hindi po niya ako binabayaran ng extra. Wala, ganun lang sa contract. Kung ano yung sahod ko, yun lang. Nakakapagod kasi every week niya akong dinadala. So, yun yung hindi ako nag-complain dahil takot ako nun na bawal pala yun. So yun guys, kung may mga ganyang amo kayo na pinagtatrabaho kayo sa kaibigan niya or sa ibang bahay like lola, ganyan, illegal po iyan. Kailangan binabayaran po kayo. Karamihan ganyan po. Kaya lang hindi sinasabi ng mga employer sa kanilang anong tawag nito? Walang pakialam yung mga employer. Yes, bawal po yan. Another address, ibang address. Kung ano yung address mo lang sa employer mo, dun ka lang dapat kailangan magtrabaho. Illegal po yan. Pwede nyo pong i-report sa immigration. Okay guys? And then, non-domestic duties. Ito po yung mga illegal guys So, unang-una is yung pagtatrabaho mo po sa ibang address or ibang employer like friends, like relatives, bawal po iyon. So, pangalawa is non-domestic duties. You cannot work in any business or to perform tasks not related to household duties. So, ano-ano tong mga to guys? Like for example, meron pong business yung amo mo sa labas. Meron siyang shop. Bawal ka pong mag-work sa kanyang shop na bilang gawin kang tindera. Ang trabaho mo lang is gawaing mga bahay sa bahay ng amo mo. Ayan. These unrelated duties may include helping out in shop office. Ayun. So, may opisina siya and then shop. Yun yung binanggit ko guys. So, may kilala akong ganyan. Meron kasing agency yung amo niya is pinagtatrabaho siya doon. Hindi ko lang alam kung may usapan sila na dagdag sahod. So, bawal po yung ganun. And then, example po ng non-domestic duties is running errands for the employer's business. Ayun, yun nga po. Yung sa employers mo. And then, cleaning the employer's office. Oh, bawal pala to guys. Workplace, storehouse, and warehouse. Bawal mong linisan yung workplace ng iyong employer o kaya opisina niya. Giving out flyers on the streets. Yan, hindi ka pa pwedeng magbigay-bigay ng mga flyers dyan dahil may business yung amo mo is bawal po iyon. Hindi mo yung trabaho. Delivering documents, yung magdadala ka ng mga documents na galing sa opisina ng amo mo. Bawal din yan. Filling, photocopying documents. Ayun, yung mga documents na kailangang amo mo dapat ang magbigay sa ibang agency or ibang tao is hindi ka pwede. And ikaw yung pinasusulat niya. Hindi mo yan trabaho. Okay? Producing products for sale. Yung magtinda ka rin. And then, yung, like for example, ano tawag nito,
ang business ng amo mo is dumplings. Ayan, so meron silang tindahan ng shop ng dumplings. Ikaw ang pinagagawa ng kanyang amo. Pinagagawa ka ng amo mo ng ganito. Yung producing products para sa kanyang paninda. Bawal po iyon. Being point of contract for the business. And ito po, being point of contact for the business. So ito yung magiging, ikaw yung parang agent ba? Para sa kanyang business. Hindi po pwede yan. Ayan. So ang gawain mo lang talaga is pure domestic duties sa loob lang ng bahay. Yun yung mga binanggit ko po sa una kong video, yung mga duties ng isang domestic helper. Ayan, meron pa akong video dyan na mga duties. Yun lamang po ang dapat nating gawing trabaho. So, itong mga binanggit itong mga binanggit ko is, hindi na po sakop sa ating contract. So, wag nating gawin yan. Pwede tayong mag-report kung fina-force tayo ng ating mga amo na gawin ito. Unlike, mag-usap kayo is may compensation kayo. Pero pag nahuli kayo, both is parehas kayong mananagot sa government. Syempre, may penalty po yan. So, you should not be required to perform non-domestic duties. Yun nga po guys. You have the right to refuse to do it as it's not counted as domestic duties. So may karapatan ka pong, anong tawag na ito? Yes. Mag-refuse or humindi. Ayan, kaya karapatan mo yan. Di niya pwedeng ipilit. Okay guys? So ano naman po yung gagawin mo kapag ang employer mo is pinilit kang gawin ito? Sa mga unrelated duties na to. What should you do if your employer asks you to perform unrelated duties? So, ang gagawin mo guys is, if your employer asks you to work for another person or to perform non-domestic duties, ito yung gagawin mo. You should say no. Yeah. Sabihin mo hindi pwede. And explain to the employer that this is illegal. Yan. Para alam ng employer mo na alam mo yung law, syempre. May mga employer kasi na ginagawa tayong tanga. Wala tayong alam, no? And kaya guys, dapat magbasa-basa po tayo, no? And if she may be prosecuted as well yan. So, mananagot po siya. Okay guys, kapag pinilit ka naman na employer mo pa rin, na ayaw mo pa rin, ito, if the employer insists, then you may report the matter to the Immigration Department. Ito po yung telephone number nila. 28246111. Okay, tandaan nyo guys ha. Or the Labor Department, telephone number, ito pa rin yung isa, 21579537. Okay guys, so kung nag-report ka naman, however, if you make such reports, be sure that you have not been involved or carried out the illegal work because yourself may subject to investigation at the time. So, ayan, so maliwanag na kapag ikaw ay nagre-report, kailangan alam mo yung sarili mo na hindi ka sangkot, hindi mo ginagawa yung illegal duties na yun. Dahil syempre, nag-report ka, kailangan ikaw yung natawag nito, victim. Ayan. So, yun guys ha. And then, syempre, alam mo yung magrason. Tatagan mo yung sarili mo at alam mo yung mga kailangan mong sasabihin kapag nag-report ka sa pulisya. Huwag kang kabahan. Confident ka dapat na talagang pinilit ka. Ganun. Okay guys, so yan lamang po ang aking maibabahagi at ma-share sa video na ito. Kailangan alam po natin yung mga illegal duties na hindi dapat natin ginagawa, na wala po sa contract natin as a domestic helper po dito sa Hong Kong. Okay guys, give me a thumbs up, comment to my comment section below, and subscribe to my channel for more videos na kagaya po nito. Yan. Sana ay nakapulot po kayo ng ideas, lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin na may balak-balak na pumunta dito sa Hong Kong bilang domestic helper. Okay guys, ingat po tayong lahat, and that's all for this day. See you again for our next videos. Thank you and bye-bye.